Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin na kumanta na. Nako, yari demolition kay SP Cheese Binulgara. Nako po. Yan mga kababayan, speaker lumabas ang tinagong sikreto. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin to. Ito pong si Speaker Martin Romualdez mga kababayan nagsalita patungkol po sa transparency about sa budget po mga karbi natin. Ito pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon si Speaker Martin Romualdez. Civil society observers, because the Filipino people deserve full transparency in how their hard-earned money is planned, allocated, and spent. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. Tama. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Yun lang problema mga kababayan. Sabi niya, kung may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Ang problema nga mga kababayan, wala ngang tiwala ang taong bayan. Dito po kay Speaker Martin Romualdez, base po sa pinakabagong survey, no? Halos takpan na nga ng lupa ang kanyang ratings mga kababayan. Halos mag-negative na. Halos mabaon na, underground, okay? Zero lang 0 point something lang mga kababayan. So paano po magkakaroon ng tiwala ang taong bayan pagdating po sa budget kung ganyan po ang ratings mo sa mga survey, di ba? Ang ganda sana pakinggan, no, kung hindi lang si Speaker Martin Romualdez yung nagsasalita ng ganitong mga statement, di ba? Transparency is not an option. It is the cornerstone of democratic governance. Some civil society observers. Totoo mga kababayan, ang transparency ay hindi po parang mandatory na yan no? Mandatory bilang isang government official. Pero ano pong nangyayari? Ano pong nangyari sa nakarang budget natin? No? Nagkaroon ba kayo ng transparency? Kung hindi pa nga po masisilip ng mga ilang concerned citizens, no? Yung budget ay hindi pa malalaman na ito pala ay unconstitutional. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito kay Speaker Martin Romualdez? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong Vice President Sara Duterte and ito pong si Senator Joel Villanueva, no? Tama sila. Nung una pa lang nilang mga sinasabi, tama talaga sila. Sabi po dito, VP Sara and Senator Joel Villanueva was right all along. Bakit kaya? Ito, pakinggan po natin to. Ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko,
Nang-aarbol pala mga kabayan, no? Ang tawag dyan, yung basta may, may term na ginagamit, no? Parang gusto pa yata kaya nga po nang sabi ni Vice President Sara Duterte, nang hihingi sa kanya ng budget. Teka lang. Kayo ba ang secretary ng Department of Education? Kaya hihingi kayo nito, 'di ba? Kaya nagka buhol-buhol, ano-ano yung mga plano nila no? Ngayon nabibisto na tuloy yung mga ginagawa nilang kalokohan under dito po kaya Speaker Martin Romualdez. Hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog. Budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. So yan mga kaubayan, no? Maging sa Senator Joel Villanueva ay nabanggit din po yan, dyan po sa Senado, yung mga laptops na yan, di ba? Konektado rin pala dyan si Saldico sa mga laptop na yan, mga ka-review natin. Kumpanya pala ni Saldico yung nakaano ng kontratang yan, mga kaubayan. Di ngayon, nagsisilabasan na ang inyong mga baho, di ba? Yung mga sekreto ninyo, yung mga secret under the table ninyo. Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ito sabi po dito si Recto, okay? For third straight year, Maharlika gets no national budget allocation. Ito po yung Maharlika Fund, o Maharlika Investment Corporation, okay? Sabi po dito sa Inquirer.net, the Maharlika Investment Corporation Manager of the Philippines, 125 billion pesos sovereign wealth fund will once again receive no allocation from the national government in 2026. Yung budget po natin ngayon. With officials saying it still has enough resources to finance its investment plans. Nako. Ito hindi nyo ba sa title pa lang ng project nyo, di ba? Maharlika Investment. Ibig sabihin, it is an income generating project, mga kaubayan. Why do we need to allocate additional budget, mga ka-review natin, kung itong Maharlika Investment Corporation na ito ay nag-generate naman ng pera para sa ating bansa? Di ba? Instead po na itong Maharlika Investment Corporation or MIC, yung papasok ng pira sa Pilipinas, hindi pala. Ang gusto pala nila dito, mga kabayan, nagpaparinig na bakit zero na naman yung allocation para sa kanilang programa. Di ba? Anong nangyayari sa Pilipinas? Iba talaga pag pera pang pinag-uusapan, mga kabayan, no? 125 billion. Di ba galing po yan sa pera ng mga SSS, pensioners, mga miyembro po ng SSS, mga kabayan? Yung Maharlika na yan. Tapos ngayon, gusto pa nilang additional, kasi nagpaparinig gusto pa nila ng additional fund. Saan napunta na yan? Nalugi na ba? Nalusaw na ba? Natunaw na ba? Yung Maharlika Investment Fund na yan? Nako po, yari kayo sa mga miyembro ng SSS at saka kung ano pa mga insurance nyo yung ginawa. Di ba? Ay, nako. Ano po kanyang masasabi dyan, mga kabayan? Mukhang ubos na yata ang... Pero sinasabi na dito, enough pa daw yung resources to finance their investment plans, mga kabayan. So, yan. Pero ang tanong dito, kumita na ba? Kumita na ba yung investment na yan? Baka mamaya puro lang puro lang pagpipinance ng ating gobyerno sa mga investment na yan. Tapos at the end of the day,
baka magkakautang pang Pilipinas. Hindi lang baka, malaki talagang utang ng Pilipinas. Sabi nga sa 2026 daw, mga kabayan, ay aabot na ng 19 point something trillion ang utang ng Pilipinas dahil sa sobrang pangungutang ng administrasyong ito. Ay, nako. Ito pa mga kabayan, ito naman. Pasadahan naman po natin itong si Speaker Martin Romualdez. Sabi niya po dito, sabi po dito sa Abante News Online, tiniyak ni Speaker Martin Romualdez na magbabantay ang Kamara de Representantes upang matiyak na tama ang paggastos ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. Mas maraming Pilipinong may sakit ang matutulungan. Okay. Ito po ang caption. Dito ako natawa sa caption. Sabi po dito, Romualdez PhilHealth. Okay. Sabi po dito, Romualdez PhilHealth pondo bantay sarado ng Kongreso. Aba, oo nga. Bantay sarado nga nila mga kababayan para hindi na makawala ang pondo. Ibig sabihin na ng bantay sarado mga kababayan, ayaw na nilang pakawalan yung pondo ng PhilHealth. Baka gusto na namang kunin. Tulad nangyari last year. Buti na lang may nakialam. Naibalik na ba yung 89 point something billion na kinuha mula sa PhilHealth? Wala pa tayong kasi nagkaroon po ng oral argument sa Supreme Court, no? Pero kumusta na kaya? Naibalik na kaya yung bilyones na galing po sa PhilHealth? Kasi masyado pong umiyak ang ating mga kababayan na mga miyembro po ng PhilHealth. Diba? Lalo-lalo na yung mga naghuhulog, yung mga hindi naghuhulog, okay lang sa kanila yan. But still, di kan avail the benefits of PhilHealth, diba? Pero ang kawawa po, yung mga naghuhulog po ng PhilHealth, no? Tama yan, bantay sarado nila para hindi na makawala talaga. Nako po, yari na naman ito. Alright, ito pa, pasadahan po natin ang balitang ito patungkol naman po kay President Bongbong Marcos Jr. Sabi po dito, President Marcos use critical thinking on online information, protect Philippine sovereignty. Ayan, President Marcos is urging young Filipinos to stand for what is true and to employ critical thinking when accessing information online. Saying these are needed in the effort to defend the Philippine sovereignty. Yan mga karibin natin. Kasi meron pong mga kumakalat ngayon, mga karibin natin, na mga propaganda, no? Against the government. So tama rin naman ito. Pero critical thinking coming from our president, no? Na nagsabi po nung nakaraang mga bagyo na anong gagawin natin? Yan bang mayroong critical thinking? Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. Pag tinatanong nga, sabi nga, di ba? Na-share na po natin yon sa last vlogs natin, no? Yung tinatanong po siya ng media about the flood control project. Sinabi niya lang sa media, wala na ba tayong investigative journalist ngayon? Biruin mo yan yan ba ang mayroong critical thinking? Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Panoorin po natin ito kasi matindi ho itong sinabi ho ng isang kongresista na kakampi ng ni Marcos ho. Hindi po ito pro Duterte. Hindi po ito nasa kampo ni BP Sara Duterte. Medyo hindi pa siya nagpangalan doon pero sinabi lang niya Kamara. Okay? This time, yung mismong isang congressman na nagngangalang ang nagsabing pati daw siya at si Romualdez daw di umano ang merong pakana nito. Naku po, grabe. Narito. At ito na nga, pag-usapan po natin ng mga issue sa lipunan. At alam nyo, simula na kagad natin ng malupit na issue patungkol po dito sa ni-reveal po, naku, ng isang kaalyado ni Marcos at isang des daw di umano ang merong pakana nito. Naku po, grabe. Hindi maganda yung ganyang klaseng pangyayari sa bayan natin. Mantakin mo, Speaker of the House ka, sisiraan mo, i-ooperate mo ang isang Senate President for the sake of the impeachment na gusto mong gawin. So sa madaling salita, magiging totoo ngayon yung haka-haka na ikaw talaga ang may gustong pa-impeach kay BP Sara Duterte para by hook o by crook ikaw ay maging presidente sa 2028. Naku po.
Pero sa tingin ko, malabo yun. Kahit ba ma-impeach mo si VP Sara Duterte, hindi ka magiging presidente. Unless Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. gumalaw si Comelec chairman. Gago! Hindi, I mean, Yun lang mga kabayan. Baka gumalaw na naman si George Garcia dyan. Gaya po na nangyari kay Benny Abante, di ba? Panalo pa. Oh. Paano pa ganyan din po ang ginawa nila sa 2028 mga karibin natin? Alam naman po natin ngayon pa lang, sa survey po pinapakita, halos takpan na ng lupa. Itong mga ratings ni Speaker Martin Romualdez. Tapos pagdating ng kaya nga no? Oo nga mga kababayan. Kaya nga gusto nilang tanggalin na ngayon para pagdating ng 2028, wala na. Wala nang kalaban. Tulad ng ginawa nila dito po sa Leyte, di ba? Oh. Sangkot din ang Comelec. Bakit? Dinisqualify. Yung kalaban ni Speaker Martin Romualdez diyan sa kanilang distrito, disqualify yung babae, di ba? Ngayon, parang ganun rin ang nangyayari. Anyway, mga kabayan, bistado na ang mga sekreto nila. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga karibin natin, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.